Hey, what is up guys? And this is Ed Ride. Welcome to my channel mga ka-throttle. So na-miss ko mag-vlog no. Actually, meron namang gap yung aking vlog. Dahil lang linggo naman ako hindi nakapag-upload. May mga naghahanap naman sa atin. May mga nagpi-PM, especially yung mga kakilala natin. Di natin alam, nanonood pala no. So yun na nga guys, yung pag-uusapan natin yan tungkol sa helmet. It's all about helmet. Yung mga bawal na helmet, di ba? Para saan ng helmet, di ba? So yun lang naman, simple lang pag-uusapan natin. Pero napaka-effective na itong gantong content, di ba? Para sa kaligtasan ng marami mga ka-throttle. Napakabigat pag na-aksidente ka, pag hindi ka naka-helmet. At saka napakabigat kapag nahuli ka, kapag maling helmet ang gamit mo. Yes, tama yun na rin yung merong helmet. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. So unang-una mga ka-throttle, no, yung pag-uusapan nga natin dito regarding nga to sa Las Piñas kasi guys, merong IAC. So regarding nga ito mga ka-throttle, sa pinost or nag-viral na may mga hinuling helmet dyan sa Las Piñas ng IAC. So ano nga ba yung IAC? Ito yung Interagency Council for Traffic. So actually wala akong enough knowledge regarding sa agency na yan, no? Pero let's say parang enforcer sila ng yun nga, sa traffic, di ba? Kasi nakalagay naman doon Council for Traffic. So actually mga ka-throttle, kaya gusto ko rin itong i-vlog kasi nga last week lang galing ako ng Quezon province, no? So marami akong nakitang di naka-helmet. So yun ang pag-uusapan natin guys, regarding doon yung sa hinuli sa Las Piñas. Kasi naging substandard na siya, hindi niya na-meet yung tamang standard. So bakit nga ba? So ayun, simulan natin. So unang-una mga ka-throttle, meron kasi tayong Republic Act dito sa Pilipinas, or batas, or RA 154, or yung Motorcycle Helmet Act of 2009, diba? So ano nga yung niloloob na ito mga ka-throttle? Unang-una sa lahat, diba, sa section 3, ito nga yung pag-mandate sa lahat ng rider at back rider, diba? Malinaw kasi na nakalagay dyan kasama back rider. So ano nga ba yung nilalaman ng batas na ito mga ka-throttle, no? Yung Helmet Act na to. So sa section 3 kasi mga ka-throttle, nakapaloob dun mismo na yung rider at back rider mandatory magsuot ng standard helmet o yung approved ng DTI na helmet mga ka-throttle. So dapat nating linawin yan guys, kasi nagkaroon ng issue sa tsinelas. Sa tsinelas kasi hindi hindi specify doon kung kasama ba yung rider, basta operating motorcycle lang. So dito kasi malinaw na kasama yung rider at back rider. So sa section 3 din ng Republic Act na mga ka-throttle, nakapaloob ang dahilan kung bakit nanghuli ang mga IAC sa Las Piñas. Dapat nga daw protective standard helmet. So pag sinabi mong standard approved ng DTI, meron BPS sticker, merong ICC sticker, no? So nakalimutan ko na meaning na ICC, pero alam ko import commodity yan nakalimutan ko yung dulo. Yung BPS naman mga ka-throttle, sa pagkakaalam ko ibig sabihin ng BSP Bureau Safety Product ba? Hindi ako nagkakamali, no? So sa mga nagtatanong dyan, ICC and BSP accepted dyan mga ka-throttle. So ayun na nga, paano kung merong ICC pero Predator helmet, di ba? Hindi lang yung Predator helmet, meron pa dyan yung mga Mohawks, yung may mga kinakabit, meron mga buhok, di ba? Yung may mga helmet na may mga buhok. Uso yan ngayon parang sa Suicide Squad, yung Harley Quinn ba yun? Si Harley Quinn. So ang daming gumagaya kasi doon. Ang tanong, pwede ba? So ang sagot dyan mga ka-throttle, depende kasi yan. Depende, di ba? So bakit hinuli yung sa Las Piñas na Predator? Kasi guys, kapag ang helmet minodify mo, binutasan mo, nagiging substandard yan, diba? Siguro kung gusto mo ipa-check yung quality, pwede mo pagawa ng certificate sa DTI yan. Nakasaad naman doon sa batas mga ka-throttle, sa Helmet Act of 2009, na pwede mong ipa-check sa DTI yung quality or paggawa ng certification pag merong modification ng helmet, diba? Pero hindi lahat ng modification ng helmet mga ka-throttle hinuhuli. Like for example, yung sinabi ko kanina na Mohawks, diba? At saka yung Harley Quinn, yung merong buhok, hindi naman kasi basta-basta pwede hulihin yan, diba? So like for example, yung mga ganyang klaseng helmet, karamihan sa nakikita ko naka-sanction cap lang. So tama ba? Sanction cap yung tawag doon, yung dumidikit. Yung dumidikit sa mga yung kapag babinasa mo, dumidikit siya. Lakas na ninja. So kung di ako nagkakamali mga ka-throttle, no, yung tinutukoy kong sanction, yun yung yan yung sa jeep, yung signboard ng jeep, di ba? Yung signboard, tapos yung pinandidikit nila doon, yung madalas nilalawayan. Kadiri ang putik.
Pero ganun talaga yun guys, yun talaga karamihan kasi naka-sanction cap lang. So kapag ganun naman, hindi naman makakabawas sa standard ng helmet yun, di ba? Pag dinikitan mo lang. Yung tinutukoy kasi dito, yung minodify like binutas mo, which is nakaka-affect talaga sa quality ng helmet. So dito naman tayo sa Daang Hari mga ka-throttle, no? Na-miss ko kasi dito mag-vlog. Na-miss ko yung mga time na nagbo-vlog ako dati dito, salita ako ng salita. So ang dami ko na rin-vlog dito, no, sa Daang Hari, which is pinaliwanag ko naman sa inyo, one of my favorite spot. Sa napakaluwag, nakakawala talaga ng stress. Pero ingat kayo dito guys, dami aksidente dito. Hindi lang 10 aksidente na saksihan ko dito. So yun naman mga ka-throttle, no, at etong lahat mga ka-throttle, pinaka-importante sa lahat, nung umuwi nga ako ng Quezon, mga taga-probinsya dyan, no, sa madalas walang enforcer, hindi sila nag-helmet mga ka-throttle. Naalala ko pa, may mga ilang probinsya ng mga nakaraang taon na mandatory na hindi, paano po sabihin, na parang minamandate nila na bawal mag-helmet, to avoid riding in tandem nga daw, diba, para bumaba ang krimen. Diba, parang naiisip nyo ba yung pinaggagawa nyo, diba? Na-invento ang helmet para protektahan ang vital parts ng mga rider, diba? So sa mga hindi kasi nakakaalam dyan, diba, bakit ulo lang ang kailangan protektahan, yung katawan pwede naman tumama. Oo, tama yun mga ka-throttle, pero ang ulo kasi guys, isa sa mga vital parts nating mga rider mga ka-throttle, na kapag tumama na kahit mahina lang, ang laki ng madadamage sa rider or sa back rider, na pwedeng ikamatay o, diba, hindi naman sana na magsanhi ng malubang damage. Aminin natin mga ka-throttle, sa mga probinsya bihirang nag-helmet. Kasi guys, nung umuwi ako ng Quezon, nagugulat talaga ako sa mga tao doon, parang pinagtitinginan ka pag hindi ka naka-helmet, di ba? Parang sino ba to? Bakit naka-helmet to? Hindi siguro taga dito to. Parang ganun, di ba? Parang ako kasi guys, kahit malapit lang talaga, hindi, sinusuot kasi ang helmet mga ka-throttle, hindi para iwasan ng enforcer. Sinusuot ang helmet para protektahan ng rider at back rider. Tandaan nyo yan, para sa atin din yan. Hindi na invento ang helmet para sa enforcer, para iwas traffic lang. Ang pinaka main purpose niyan talaga to protect us, diba? So ito naman yung klase ng panghuhuli ng mga LTO, mga enforcer, diba pa, mga police checkpoint, diba, na talagang pinapaboran ko talaga, 'di ba? Kahit lakihan nyo pa multa, kasi guys dapat ano tayo, responsible rider tayo, di ba? Hindi lang tayo responsable dapat sa iba, dapat sa sarili din natin. Kasi biruin mo guys, magkano ang motor, nakakapag-invest ka sa motor ng pagkamahal-mahal, daang libo, yung helmet na magkano lang hindi mo pa mabili. So aminin natin yan mga taga-probinsya, di ba? Ako kasi guys, pag sasakay ako ng motor, parang ang iniisip ko, nang hindi ako naka-helmet, shit, paano pag sumemplang ako dito, di ba? Tumama yung ulo mo, mataas yung chance na hindi ka makaligtas or malaki yung damage pag wala ang helmet, diba? Siyempre mas mataas naman yung chance ng survival kapag naka-helmet. So basic naman yan mga ka-throttle, diba? So yun lang, para sa akin lang, sana lahat tayo magsuot ng helmet kung nasa probinsya ka man, malayo man o malapit. Kasi yung iba sinasabi, bibili lang po ako ng ano dyan, kukunin lang dyan lang po sa may kabilang kanto. Pero hindi kasi siya valid experience sa mga ka-throttle, diba? Para rin kasi sa atin yun, ang helmet na discover, diba, inuulit ko. Hirap na hirap yung bata, oh. Pagod na pagod siya, sarap mag-bike na ako, kaso mangingitim ako pag nag-bike ako, So yun guys, medyo dito sa part na to, kabisado ko, hindi ko na nagugustuhan dito. Diretso ako dun sa may ano, sa may Marcos Highway, U-turn tayo. So ayun guys, ako na nakikiusap sa inyo, magsuot kayo ng helmet, malayo man o malapit yung pupuntahan nyo, 'di ba? Pero syempre guys, pag mga subdivision naman, maintindihan naman natin yan pag loob ng subdivision, kasi nga maraming hams dyan, 'di ba? Kumbaga parang ma-maintain natin yung mabagal na takbo.
Walang masyadong mga nag-overtake subdivision, di ba? Hindi ko alam guys ha, pero hindi pa ako nakakita na aksidente kasi sa mga subdivision di ba? Which is hindi rin naman pwede manghuli yung mga pulis dyan tsaka enforcer kasi hindi naman highway yan, di ba? Ang nasa provision of law lang naman yung mga highway. Pag pumasok ka pag lumabas ka sa highway, kailangan naka-helmet ka na. So which is pabor na pabor ako dyan. Kayo ba mga ka-throttle, pabor ba kayo dyan? So sa mga checkpoint, 'di ba? Merong mga biglaang checkpoint sa probinsya. Kayo din naman nagsasuffer diyan 'di ba? Sanay kayo nang walang helmet, may biglaang checkpoint pala, huhulihin kayo. Magrereklamo kayo. 'Di ba? Yung ibang pulis naman, mga babait, pinagbibigyan. 'Di ba? Kayo anong tingin nyo dito? So regarding nga sa bawal na helmet, tsaka hindi pwede na helmet, yung mga hinuhuli na helmet mga ka-throttle, 'di ba? Ayan, isa nga niya no, yung nakita sa mga pang bike, yung mga nutshell na helmet, 'di ba? Bakit bawal yung nutshell na helmet? Ikaw pa mga ka-throttle, na imagine mo pag sumemplang ka ng naka-nutshell ka, na imagine mo ba, 'di ba? Ano yung buo yung ulo mo, buo yung bumbunan mo, pero yung mukha mo basag, 'di ba? Basic na lang 'yan. Alam natin kung bakit bawal ang nutshell. Minsan ayaw lang natin aminin. Ayaw lang natin aminin. Sabihin, helmet naman yan. Ayan guys, yun yung tinutukoy kong nutshell, yung pang bike. Yung mismong ulo lang yung yung buka walang cover. So mga bike kasi mga ka-throttle, okay na okay yan. Kasi nga minor accident lang sa mga bike di ba? Tumakbo sila ng 40, di ba? Hindi nga ako sure kung tumatakbo ng 40 ang mga bike napakabilis na kasi ng 40 kph mga ka-throttle, which is a motorcycle. Yung 60 nga parang average lang natin halos, di ba? Yung 40 parang pagod tayo niya pag nakamotor tayo. So yun lang naman, mukhang mahaba-haba na yung mga vlog ko mga ka-throttle, di ba? Sana wag nyo kalimutang i-share to, di ba? Tsaka palaganap natin ng mabuti at tamang balita. Pag hinuli ka nang wala kang helmet, wag ka na magreklamo, tanggapin mo na lang. Lesson learned sa'yo. Tandaan mo guys, na hinuli ka hindi dahil sa aksidenteng nagkamali ka or hindi mo sinasadya, di ba? Ito yung mga klase ng pagkakamali na hindi mo matatawag na mali or hindi sinasadya na mali, di ba? Kasi sinadya talaga to. Ito yung mga tipong pagkakamali na sinadya, di ba? Kung ikaw ba kung sinadya yung pagkakamali ayun, natakot sila no. Nice move. Yun lang, maraming salamat. This is Ed Ride. Ride safe always, enjoying ko lang to.